palliative care po kasi is iba talaga sa usual na curative kasi ang palliative is nagfo-focus po ito sa ating quality of life, yung overall well-being po ng isang tao, isang pasyente po, no. So whether bata or matatanda po ito, lalo na po yung mga elderly. Katulad dun sa curative po, na talaga ang focus po nila is yung matanggal yung sakit, yung illness, or matreat po natin kaagad yung sakit na yon. So sa palliative naman po is yung in-improve natin yung quality of life nila, not just po sa pasyente but also po sa family. Miss Annie, I'm very, very interested to find out about this palliative care kasi there was a time na kami, UP Concert Chorus alumni, ay kumanta sa lung center, kasama namin si Dr. Glenn, at ang kinantahan namin ay yung mga nasa palliative care. So ano nga ba ang palliative care? So ang sabi nga na yan po ay para po maging comfortable ang buhay po nung isang tao, isang pasyente. So Doc Eileen, ito po ang question. Opo. Kailan po dapat magsimula ang palliative care? Kailangan po bang malala na ang sakit? Malala na ang kondisyon ng pasyente bago po ma-recommend ang palliative care? Go ahead po, Doktora. Opo. Yun po yung karaniwan na nagiging maling akala sa palliative care po, no. Dapat po ito mas maganda kung as early as possible po na na-diagnose na yung sakit. So anytime po na any stage po ng illness, pwede na pong i-refer ang isang pasyente sa amin po. So hindi po siya kailangan na malala na ang sakit. Doon pa lang po i-refer. Hindi po kailangan yung doon. Kailangan po umpisa pa lang para po agad na magagabayan natin ang ating mga pasyente ng maayos, matutulungan. So parang kami po yung nag-a-add ng layer of support or ng care po sa ating mga pasyente po pagka kahit nasaan po sila, mapa-hospital po, mabahay, or nasa outpatient po sila. So added support po tayo. Yeah. Doktora, this is really, really nice. No, this is very nice to hear because actually we have that thinking, no, yung ordinary citizens. We have that thinking that palliative care means mamamatay na. Ilalagay na namin sa palliative care kasi wala nang pag-asa. So napakaganda po ng sinasabi nyo na hindi po ganun. Mali po yung ganun na thinking, and in fact, kailangan kapag nag-diagnose na ng sakit, tumawag na tayo ng paaaring magbigay ng palliative cares. As early as possible. Okay. So, Dr. Ivy, this is my next... Sorry po. Mas marami po kasing may mga studies na pagka kaagad po ito na-refer sa palliative care medicine or sa palliative care specialist po, mas nai-improve po kaagaran yung mga sitwasyon or yung mga problems or yung mga health issues po ng isang pasyente. So marami na pong studies ngayon, unlike po before, hindi pa po siya na-prove, kaya tuloy-tuloy po ang mga parang misconceptions din sa palliative care. Pero sa ngayon po, maganda na po ang palliative care. Marami na pong studies na nagsusuporta dito na mas maganda po, maaga po siyang na-refer po sa aming specialization. Okay, thank you very much for that information. Talagang we appreciate you having given us that clarification na hindi naman pala yung mamamatay na lang ang dadalhin para magkaroon ng palliative care or even papupuntahin sa bahay yung magbibigay ng palliative care. But Doc, okay, this is my next question. Ano po ba yung mga uri ng sakit na karaniwan po na nangangailangan ng palliative care? Please enumerate to us po. Thank you. Opo. Katulad po na sinabi ko kanina po, palliative care po kahit bata, adult sa atin at pati mga matatanda po. So yung mga sakit na karaniwang nare-refer po sa amin is pwede nating sa dalawang category po. Yung cancer patients
at yung mga non-cancer patients po. So yung mga alam nyo na po natin na mga cancer patient kahit ano po ito, iba't ibang klaseng mga cancer po ito, pwede na pong i-refer sa palliative. Yung non-cancer patients naman po, ito yung mga chronic illnesses po. Yun yung mga katulad ng may mga sakit sa puso, na stroke po tayo, may mga chronic liver disease, chronic kidney disease, merong mga kidney failure, may mga multiple sclerosis, mga Parkinson's po, mga arthritis, mga rheumatoid arthritis po kasama rin po dyan. So kanina kung nasabi ko yung stroke, mga other neurological diseases po, mga dementia, sa mga bata, yung mga congenital anomalies, mga disabilities po. Yan yung mga iba pong mga HIV, mga drug-resistant tuberculosis din po, kasama rin po yan. So, hindi lang po talaga yung mga cancer patients, kasi yun din yung isa sa mga misconceptions din po na pag-cancer pa sa palliative, hindi sa cancer patients, kundi po yung mga may chronic illness po. Okay. Miss Annie, napansin mo ba medyo nawawala-wala yung voice ni Doktora? Ang ganda pa naman ng mga sinasabi. Tingnan po natin kung maaayos po ng ating technician. But Doc Eileen, talaga ang laki ng pasasalamat po namin na na-educate niyo kami ngayon na ang dami palang cases na pwedeng makover ng palliative care and hindi lang yung cases na terminal na. So I want to bring you naman to Miss Annie, and she also has questions for you. Miss Annie, go ahead po. Miss Annie, wala kang voice? Okay, wala kang sound? Yes. Can you hear me now, Attorney? Okay. Yeah? Yes. Okay. Okay. Now, as we go on with our discussion with Doc Eileen, ito, alamin na natin, sa panig ng pamilya, Attorney Dot, paano malalaman ng pamilya na panahon na para isama sa palliative team ang pangangalaga doon sa pasyente? Very good question, Miss Annie. Thank you po. Opo. Panahon na po na i-refer po sa palliative team ang isang pasyente kapag malubha na po yung sakit. Isa po yun pero hindi po lagi doon. Tapos nagdudulot na to ng mga simptomas na talagang matindi na rin, na hindi po kaya na rin po ng pamilya na magamot. Madalas na pagkaka-hospital ng pasyente, siguro mga within a year, nakakatatlo, 4 po siya. Pagkakailangan po ng suporta ng emotional, spiritual, psychological aspect po ng pamilya, kung kailangan na po nila ito, pwede na rin po i-refer. At kung may problema po sa pagde-decide kung anong gagawin para po sa isang pasyente, may problema kung naguguluhan, kumbaga po, kung ano yung nangyayari po sa kanilang pasyente, kasi lalo na kung palagi po in and out na kumbaga sa hospital po ang isang pasyente. So pwede na rin po itong i-refer sa amin. So ang layunin po natin dito talaga is maginhawaan po sana natin, matulungan natin, hindi lang po ang pasyente, pati na rin po ang mga pamilya na malinawan sila kung ano yung mga nangyayari po sa kanilang kamag-anak. Okay. Attorney Dot, imagine, pati pala yung, you're having difficulty in deciding something, decision-making, parang gano'n ang basa ko. You can refer this to them, para dito sa palliative team. Ayan pala yan. Now, puntahan natin, Dr. Eileen, ano yung mga aspeto ng pangangalaga na sakop ng palliative care? At pwede ko rin pong isama dito. Curious lang po ako. Pag sinabi mong palliative care, ano yung composition nitong team na ito? Sino-sino yung mga ano ang nasa likod nitong team na ito? I'm sorry, I was not able to catch up the first discussion, Attorney Dot. Mayroon lang akong lumabas ako saglit. Pero gusto kong malaman, itong palliative team, ano yung composition nito? Itong team na ito. Go ahead po, Doc Eileen. Thank you very much. Opo.
Ang composition po ng palliative care team, so aside po sa palliative care specialist po, nandiyan na rin po ang mga nurses natin. Nandiyan din po ang mga social workers. Nandiyan po yung mga counselors, mga spiritual counselors natin. Pwede rin po ang mga therapists dahil mga disability nga rin po ang mga pasyente po natin, may mga disabilities. Pwede rin po yung mga bereavement counselors, yung mga home health aides, yung mga kailangan nating mga gamit para sa bahay, mga social workers po. Marami po ang volunteers, pwede rin po nating itap sila. So marami pong pwede maging kasama natin dito sa palliative team. Psychologists, psychiatrists, pagkakailangan po natin sa mga psychological problems po ng ating mga patient at as well as po sa mga family members. So marami pong pwede pong isama sa team at talagang magiging multidisciplinary po ang approach po natin sa pag-aalaga po sa kanila. Okay. Thank you for that, Dr. Aileen. About yung question ko, ano yung aspeto ng pangangalaga na sakop ng palliative care po? Ano po ito? Komprehensibo na po ang palliative care, ang pangangalaga na sakop ng palliative care. So, ang pwede nating isama dito is yung pain management. So, inaano pa natin, binibigyan natin ng mga lunas para po sa mga iba't ibang klaseng sakit po ang isang pasyente. Pwede rin po ang symptom management, mga physical na pangangalaga sa kanila. So, nandiyan na rin po ang pagsusuka, pagdudumi, yung medyo anxiety, nagmamanas, nahihirapang huminga, yung may mga bukol po na nakalabas po yung malalaki na yung bukol na nagkakaroon po ng mga discharges na, yung mga ganon. Pwede rin po ang binibigay natin na pangangalaga sa kanila is yung emotional at yung mental na suporta po. So, nandito na po yung mga counseling natin, yung psychological na tulong, yung pagtulong natin para sa stress nila. So, tutulungan natin paano sila mag-cope po sa stress na nararamdaman nila. Siyempre, alam po natin na basta meron pong isang pamilya natin na may sakit, lalo na kung ito ay matagal na, nagiging stressful na po sa isang pamilya. So, tutulungan po natin sila doon para maiwasan po natin na yung isang pamilya magkaroon po ng mga depression, lalo na yung pasyente natin. Kasi most of the time, nagiging depressed na sila kasi taon, iba kung hindi, months, taon po ang mga sakit nila, di po ba? So, aside doon, nandiyan na rin po ang spiritual. So, yung spiritual aspect ng life po natin. So, kasi overall well-being po ang ginagamot natin. So, tinutulungan natin sila doon. Yung nga, nasabi rin natin kanina, yung paggawa ng advanced healthcare planning. Tapos kung ano mga gusto po ng pasyente, yun po yung kasing importante, ano po ang gusto ng pasyente. Kasi most of the time po, based na po sa experience ko po, hindi po alam ng pamilya na ito palang yung pasyente po nila, ayaw po pala ng ganito. Kunwari, ayaw niya magpa-intubate, ayaw niya ng magpa-chemo na, ayaw niya na po ng mga maraming tusok sa kanya, yung mga ganun pong klase. Pero hindi po alam ng pamilya yon. So dapat i-meet po natin sila halfway, and yung sa decision making, basta po kaya pa po ng isang pasyente na decide, di ba po Attorney Dot, na dapat yung autonomy, so sila po dapat pa rin po ang magde-decide para sa sarili nila. So, kailangan, kahit ayaw po ng ibang pamilya, yung naging desisyon ng pasyente o ng kamag-anak po nila, wala po tayong choice kundi sumunod po doon sa kung ano pong gusto ng pasyente natin. So, kaya yung communication between the two, lalo na pag hindi po merong dysfunctional o may mga problema pong existing, hindi po nagkakaintindihan ng family. So, we have to help them para po
mag-decide po sila at from there, then on, dun po kasi susunod yung mga pag-manage po natin sa pasyente kung anong gusto niya. Okay. So, i-coordinate din po natin yung Yes. pag-aalaga kung anong mga Mm. kailangan po siya. So, yung nga po, multidisciplinary siya. Okay. Kailangan po natin na kunwari tulong ng ibang medical ally natin. Okay. So, itatouch po natin doon. Or any Yan. support group po. Thank you for that, Doc Okay. Aileen, attorney. Mas lalong na-enlighten tayo Yes. dito sa dinidiscuss na Dr. Aileen. Go ahead, Attorney Doc. Thank you. Yes, Miss Annie. Okay, Miss Annie. Para doon sa mga hindi nakakaintindi masyado, kasi in-explain ni Miss Annie, ni Dr. Aileen, na dumadating talaga yung time na hindi nagkakasundo yung members ng family. Of course, yung decision making. And Miss Annie, just to give us an example, na undergo namin yan, pamilya namin. Doktora, for your information po, my mom is already 103 years old, no? So dumating yung time na talagang nagdedebate kami kung anong gagawin sa kanya because nilagyan siya nung, ano bang tawag po doon, yung dinadaan sa ilong, tapos dadaan sa throat para makakain. Miss Annie, sobrang nasasaktan na sobrang nasasaktan na yung mami ko and I could not stand it. So, talagang decisions had to be made. Mabuti na lang, Miss Annie, ngayon, nakapeg na siya, hindi na masyadong masakit. Pero talagang away-away kami. I have to be honest with you. So, napaka-importante nung merong outsider na pwedeng mag-advise sa amin. Yan yung sinasabi ni Doktora. But Doktora, okay, let's be practical, okay? One of the things that will stop people from getting palliative care is the expenses. No? Sasabihin namin, kami kunwari, ayan, nagkakaproblema kami, kukuha tayo ng palliative care, pero baka mamaya dyan, mas mahal naman ng malayong-malayo, gagastos natin, ang laki-laki na, madadagdagan pa pag kumuha tayo ng palliative care team. But I think one of the things na pwedeng panglaban dyan, na sabihin natin na, ay kumuha kayo ng palliative care team kasi mas mababawasan ang visit sa hospital at saka mas mababawasan ang medical complications ng pasyente. So, Doc, para po sa kaalaman po ng mga nanonood at nakikinig po sa atin, explain po niyo sa kanila kung paano ito pwedeng mangyari. Bababa ang expenses sa dami ng hospital admissions and mababawasan ang medical complications kapag merong itong team na palliative care. Sige po, Doktora. Yes po. Tama po kayo doon, Attorney Dot, na yung mababawasan po ang number of admissions pagkakaagad na refer po ito sa palliative care team. So una-una kasi po, syempre tayo hindi tayo maganda po kung meron pong miyembro sa bahay sa pamilya natin na medical ally. So pwede po itong explain nilang mabuti kahit nurses po ito basta nakakaintindi po sa medical. Mas mahirap po kasi pagka po ang isang pamilya wala pong mapaghihingan ng advice when it comes nga po sa mga sakit. So, doon pumapasok na yung natataranta na ang pamilya and then kaagad pinapasok po or ite-diretso na sa ER kasi di ba ganun po naman po ang natin, ang parang unang may isip pagka nagkaroon po ng problema sa bahay sa pamilya natin. Well said. Ako talaga. Very good news po sa lahat po na may mga inaalagaan na medyo malala ang sakit o medyo matanda na kagaya nga po ng pamilya po namin. Thank you very much, Dr. Maria Eileen Xianghyo, for giving us such an enlightening discussion this afternoon. Of course, si Dr. Eileen po ay doon po sa Hospice and Palliative Medicine, Valenzuela Medical Center. And of course, she is a specialist on hospice and palliative medicine. Maraming salamat po ulit sa inyo and napakahusay po ninyo. If you liked or learned from this video, please click subscribe.
If you liked or learned from this video, please click subscribe.